I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito si Attorney Tupac, di ba? Mayroon siyang sinasabi dito mga kababayan. Kasi gustong imbestigahin yung 18 Marines, yung 18 ex-Marines ng NBI ng isa-isa. Kaso lang, pumalag si Topacio, mga kababayan. So I think, no, kahit siguro sa inyo, malalaman nyo kung bakit ayaw niya, no? Ano ba ang opinion nyo guys? Ano ba ang masasabi nyo dito? Well, sa akin naman, baka ano yan kumbaga ayaw niya maimbestigahan ng isa-isa yung ex-18 Marine dahil baka mali-mali ang sagot or hindi tugma ang kanilang mga sinasabi. So it's one of my my thoughts or thinking kayo mga kababayan sa palagay nyo. Sabi niya kasi dito, sabi ng ABS-CBN, hindi sang-ayon ang legal counsel ni Mike Defensor na si Ferdinand Topacio sa plano ng NBI na hiwalay o kada individual na kuhanan ng salaysay ang 18 ex-Marine. Yun na nga, di ba? Yun lang yun. Yun din lang ang sa tingin ko lang, mga kababayan. Ayaw niya kumbaga maghiwalay-hiwalay. Gusto niya kumbaga grupo na tatanungin kasi para iisa ang sagot. So, I think sa ganitong klaseng way parang parang may kinatatakutan si Tupac. Baka hindi magkatugma yung mga sinasabi. Maaari siguro ganun guys. Anong kapalagayan nyo? Sabi niya dito, pakinggan po nga natin. Operate, masabi ko out of respect to the institution, may sabida, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kami yung kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Masabi narinig nyo guys, sinasabi ni Pacquiao, natakot. Ano ba namang masama doon? 'Di ba? Kung i-separate mo, natatanungin. 'Di ba? Wala namang problema doon So I think pwede naman siguro din natanungin kahit magkasama-sama sila, basta yung bawat isa i-interrogate mo yung isa, wag magsalita yung mga katabi. Maaari siguro din naman 'yon. Pero 'di ba? Ano naman masama doon kung tatanungin bawat isa? Wala naman masama doon Sa tingin ko lang walang masama doon O kaya mayroong kinatatakutan si Tupac guys. I don't know. Kayo, anong masasabi nyo doon sa sinasabi niya? Sabi ng mga nagko-comment dito, tingnan nyo. Takot si Tupac, agoy. I think that's a pretty normal way it happen every investigation. If you deny that, the other side will not only get suspicious and probably gets more aggressive on asking question. I think the best way is to just accept it and just don't answer the complicated question. Pwede rin, no? Tayo kasi mga kababayan, magkakaiba tayo ng mga opinion So, marami kasing way na dapat maaring mangyayari or maaring gagawin, 'di ba? They have the right to investigate an allegation. Yun na nga hindi pwedeng lump sum or since everyone issued an affidavit. Yun, di ba? Yun naman talaga di ba? There will be 18 different statement and stories. So, I think guys, much better siguro. Ganun dapat, di ba? Kung isa-isahin na imbestigahin, wala namang problema doon Alam nyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit in my opinion kung bakit tawag dito kung bakit na imbestigahin yung bawat isa para malalaman doon mga kababayan kung magkatugma yung bawat kung yung bawat salaysay nilang 18, 'di ba? Kasi importante rin naman talaga yun yung i-interrogate mo yung bawat isa,
or imbestigahin mo or tanungin mo yung bawat isa para malalaman mo kung talagang pareho sila ng ng tawag dito ng salaysay. Siyempre, doon mo malalaman kung talagang totoo sila or talagang nagsasalita sila ng katotohanan. Naaayon dun sa affidavits nila. Pero kung siyempre, isa sa mga dahilan din, dahil kung tanungin mo ang isa-isa na magkabilang kwarto, malay mo, baka mamaya yung isa, iba yung sinasabi, yung iba, isa naman. Doon mo kasi malalaman kung talagang original or credible ang kanilang mga salaysay. Ganun lang naman yun di ba? Correct me if I'm wrong, guys, it's a good way to clarify if their statement jibe with the actual incidents that transpired. It's the Ombudsman Department. It's the rules and process. If their statements are conflicting, there is no continuity, not reliable to proceed to the next step process. Mahuhuli ang mga sinungaling. Yun na nga di ba? Ewan ko baka dito kay Topacio kung anong mga na pinagsasabi niya. Kaysa hindi naman pwede yun. Ay sus Marios, if you're making these people superstar, kasi naman mga fake yung mga yan In my own lang guys opinion. Mabibisto, grabe katakutan ito pa siya. Baka maituro siya. Di ba guys? Tingnan nyo yung mga nagko-comment. No? Parang pareho lang kami ng thoughts or opinion. Kayo guys, anong masasabi nyo dito? Di ba? Isus Mariosep. Ano yun? Tatanungin mo yung mga tao na yun? Tapos kaharap si Topacio? No. Dapat walang abogado doon. Dapat, kumbaga, i-cross-examine mo yung 18X Marine one by one para malaman mo kung talagang nagsasalita sila ng totoo. Doon mo kasi makikita kung nagsisinungaling yung isa. Sabi naman yung iba guys, baka scripted. Who knows? Baka. Baka hindi nakapag-memorize ng script, di kayo naloka. Ito pa siya naman, yun lang baka mag-iba ang statement. That's correct. Yun. It doesn't take a genius attorney. Goes. So, why should Topacio be followed? The NBI has the duty. Yes, they have. That is their duty, guys, to investigate. Bakit ito si Topacio? Lahat lang ng gusto ng NBI na gagawin, naaayon din naman sa rules or sa batas. Bakit kinukontra niya? Ano nangyari dito kay Topacio? The power to investigate individually, to determine the truthfulness of what the affidavit design are true, and they willingly did it themselves. Yes. NBI ka na guys, investigate individually. Di ba? Karapatan nila yun kasi investigador sila. Even the Ombudsman, for sure, ganyan ang gagawin. Bakit ito si Topacio masyadong nagmamagaling? Baka kasi magkaibang sabihin, Dapat lahat same script. Yun ang problema, guys. Yun ang magiging pagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, pagdating sa pag-imbestiga ng bawat isa. Nako po, tupak, sir. Wag ganun. Hayaan mo na NBI. Masyado ka naman. So yun mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo? Sabi po ito guys ng ABS-CBN. Ayan Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. See you again on my next upload. Siyempre, follow me and likes guys. There's more. Bye everyone.